nating muli ang kaso ng pagkamatay ni Ruby Binalya Gamos at anak nitong si Shania Nicole. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. December 11, 2017 ay nakatanggap ng report ng tanggapan ng kapulisan ng General Trias Cavite tungkol sa isang karumal-dumal na krimen. Nang tunguhin nila ang isang apartment type na bahay sa loob ng Kensington Subdivision na nasasakupan ng barangay Navarro, General Trias City, Cavite. Dito ay nadatnan nila ang mga katawan ng mag-ina na nasa advanced stage of decomposition na. Ang mga ito ay kinilala ang 34 years old na si Ruby Binalya Gamos at ang noon ay 6 years old pa lamang nitong anak na babae na si Shania Nicole Gamos. Base sa lagay ng katawan ay 3 araw na itong patay. Ayon sa ginawa nilang investigasyon ay napag-alaman nila na ang mag-ina lamang ang tao sa bahay dahil sa nasa ibang bansa ang kanilang padre de pamilya at nagtatrabaho bilang seaman. Una na nilang tiningnang motibo ay ang pagnanakaw dahil sa nawawala ang ilang mahalagang gamit ng mga biktima gaya na lamang ng mga alahas, cellphones, TV at ang kanilang pulang Toyota Wigo na siyang ginamit na getaway vehicle ng salarin. Nakakita din sila ng pares ng tsinelas na pagmamayari ng isang lalaki, sample ng ihi ng lalaki sa CR ng mga biktima at similya ng isang lalaki sa bedsheet sa silid ng mga ito. December 7, 2017 ay kausap pa ni Marlon Gamos ang kanyang mag-ina sa cellphone. Sa katunayan ay nagawa pa ng mga ito na mag-send sa kanya ng larawan. Subalit matapos ang kanilang pag-uusap ay hindi na niya makontak ang kanyang mag-ina. Mas lalo siyang nag-alala dahil sa lumipas ang araw ay bigo pa rin siya na makontak ang mga cellphone ng mga ito. Kaya naman nagpasya na siya na hingi ng tulong ng isang kapatid para puntahan ang kanyang mag-ina. December 11 ay nagtungo si Karen Gamos Pungalos sa subdivision na tinitirhan ng mag-ina. Subalit nakasara ang pintuan ng bahay at walang sumasagot sa loob. Nagdesisyon siya na hingi ng tulong ng security guards ng subdivision para mabuksan ang unit at dito na nga nila natagpuan ang mga biktima sa kalunos-lunos nitong mga kalagayan. Base sa medical examination results sa katawan ni Ruby ay namatay ito sa ng traumatic head injury with suffocation. Ang anak niya naman na si Shania Nicole ay namatay sa ng pagkawala ng hininga o asphyxia by suffocation gamit ang isang unan. Naging palaisipan sa mga pulis ang mga gamit at pagmamayari ng isang lalaki na natagpuan nila sa crime scene, gayong walang kasamang lalaki ang mag-ina dahil sa nasa abroad ang kanilang padre de pamilya. Katakataka din na walang forced entry sa crime scene at kahit pa nga may mga alaga silang aso ay walang narinig ang mga kapitbahay na pagwawala ng aso noong gabi na mangyari ang krimen. Kaya naman malaki ang posibilidad na kilala ng mga biktima ang suspect. Pinag-aralan nila ang mga CCTV sa subdivision at dito ay nakita nilang pumasok ang pulang Toyota Wigo na pagmamayari ng mga biktima ng alas 3 ng hapon noong December 7, 2017 at umalis naman ng 1:51 ng madaling araw ng December 8, 2017. Kinabukasan, matapos matagpuan ng mga katawan, ang Toyota Wigo ay natagpuan na inabandona sa harap ng Rita Samson Memorial Cemetery sa Barangay Alapan 2A sa Imus, Cavite. December 12, 2017 ay bumalik ng bansa ang nagluluksang si Marlon Gamos mula sa United Arab Emirates, kung saan ito nagtatrabaho bilang mandaragat. 2 buwan na lamang sana at uuwi na siya para makasama ang mag-ina. Agad nitong inasikaso ang kanyang mag-ina at humingi ng tulong sa PAO, maging sa NBI para sa ikabibilis ng investigasyon at mapanagot ang salarin. December 14, 2017 ay nag-issue si Secretary Aguirre ng Department Order ng Sinanya magpusta sa set ng isang pelikula at mula noon ay hindi na sila mapaghiwalay. Sila ay madalas na magbakasyon sa ibang bansa at sa mga litratong ito ay makikita mo may magandang relasyon si Tanya sa 2 mga anak nito sa una nitong kasama. Natulad ng ibang pagsasama ay
dumaan sa